Ayan, na-bless po ba tayong lahat? Amen. Ayan. Dumako po tayo sa isa pang bahagi. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo. Kung may mga Biblia po kayo, makibukas po kayo sa akin sa John 19:28 hanggang 30. Pagkatapos nito, pagkaalam ni Jesus na ang lahat ng mga bagay ay naganap na nga, upang matupad ang kasulatan ay sinabi, nauuhaw ako. Mayroon doong isang sisidlang puno ng suka, kaya't naglagay sila ng isang esponghang basa ng suka sa isang tukod na isopo at kanilang inilagay sa kaniyang bibig. Nang matanggap nga ni Jesus ang suka ay sinabi niya, naganap na. At iniyokayok ang kaniyang ulo at nalagot ang kaniyang hininga. Ito po ang salita ng Diyos. Tinatawagan na po si Paz. Magandang tanghali po, mga kapatid. Kamusta kayo dyan? Nawa po kayo ay nasa laging maayos na kalagayan. Amen? Dahil po, alam natin na hindi tayo pinababayaan ng ating Panginoong Diyos. So, malinaw po bang aking dating dyan? Nandito lamang pa ako sa car dahil ito po ang tahimik na lugar, hindi ko nadala yung microphone. Yes po, handa na po ba tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon? Yes po, Pastor. Mga kapatid, hello, purihin ng Diyos. Ako po yung talagang nalulugod sa Panginoon na makita kayo na sa kabila ng maraming mga hamon, patuloy po kayong nagtitiwala, kumakapit sa Panginoon. Hindi upang kayo ay maligtas sapagkat alam ninyo na kayo po ay ligtas na. Amen po ba? Amen po. Alam po ba natin yon? Amen. Kailangan natin pag-usapan yun kasi marami po ang nagdududa nilang pananampalataya. At marami din po naman ang medyo nalilito tungkol dito. So mainam po na maintindihan natin ito ng mga husay. Bakit sinabi ni Jesus ang salitang tapos na? Yan po ay yung pinag-aralan natin sa ating Bible study. At para doon po sa mga hindi nakapag-subaybay ay gusto po natin itong pag-usapan sa mga oras na ito. So, ang tanong po natin sa ating pagbubulay ng salita ng Panginoon ngayong tanghali ay ano ang tinapos ng Panginoong Jesucristo sa krus? Yan po, kapag naintindihan natin ang bagay na yan ay hindi po tayo malilito sa ating pananampalataya. So, nung sinabi po ng Panginoong Jesus, ang ika-anim na salita, it is finished, ito po ay nangangahulugan ng ating pagiging, justified o pagiging inaring ganap. Napakaganda po ng ating Tagalog, inaring ganap. Ano po bang ibig sabihin ng inaring ganap? So sa salitang English po, yun yung tinatawag na justification. Ito yung pamamaraan kung paano tayo iniaring ganap ng Diyos. Amen? So, ano po ba yung salitang inaring ganap? Dapat maintindihan natin ng mahusay yun. Kasi kung naintindihan po natin yun, hindi tayo nagtaalinlangan sa ating pananampalataya. Hindi lamang po ito isang doktrina. Ito po ay isang katotohanan ginawa ng Panginoong Jesucristo. Hindi lamang para sa atin, kundi para sa lahat. So, meron pong stages yung ating pagkaligtas. Ano po yung mga yugto ng ating pagiging ligtas? Ang una po, yung tinatawag na justification.
nung tayo ay pinawalang sala. Ibig sabihin, nung tayo ay pinawalang sala, tayo ay inaring ganap. Ibig sabihin, katanggap-tanggap tayo sa Kanya. Importante po yun. So matapos nating, hariing ganap ng Diyos, tayo po ay dadaan sa tinatawag na sanctification process. So, bakit po ba pinagiging banal tayo? Ano po? Dahil po ang isang malinaw, ang Diyos ay banal. Hindi po pwede na isapi tayo, iugnay tayo sa isang struktura o isang katawan na siya po ay isang banal. Kung hindi po yung katawan ay madudumihan, madudungisan. At kapag natapos na po itong prosesong ito, tayo po ay luluwal hatiin. Ang tawag po sa Wiking English doon ay glorification. So meron pong tatlong bahagi. Una, yung ating pagpapawalang sala o pagiging inaring ganap, at yung pagpapalinis o pagpapabanal sa atin, at yung huling yugto po, yun yung tinatawag na kaluwalhatian o glorification. So ang tanong natin, bakit napaka-importante pag-usapan ang salitang it is finished? Bakit tapos na? Yan po. So napakaganda yung ginawa po dyan na it is finished. Nakikita po natin, nakikita natin yung cross. Ang ginawa ng Panginoon. Kaya babasahin nyo na lamang po yung mga tekstong nailigay dyan na nasa screen. So, ano po yung titeles tayo, it is finished. Ito po ay nangangahulugan ng ating pagpapawalang sala sa atin. Ito po yung proseso ng sanctification at katiyakan. Meron po tayong katiyakan. Meron din pong tinatawag na repentance. Bakit kailangan natin pag-usapan yung repentance na yun? Sapagkat kabahagi po yun ng ating sanctification. So, sa ating pong pag-aaral ay tinitingnan natin ano yung focus ng ating pag-aaral. Gusto nating maituwid ang maling akala sa bagay nito. So kapag pinag-usapan po natin yung salitang repentance, ito po ay ang kahulugan ng ating pagsisisi. So kapag binabanggit pa ng Biblia yung salitang repentance, ito po ay tinatawag sa Griegong metaneo. Ano po yun? Pagbabago ng pag-iisip. So now we define these terms precisely so we do not fall into either extreme legalism, or you must earn salvation or maintain your standing. Ano po ba yung katayuan natin sa harap ng Panginoon? Ano yung ating standing? Tayo po ay pinawalang sala. So, sabi ko nga po, doon sa kanina, yung salitang repentance ay, ito po ay metanoia, change of mind. Ano po ba yung change of mind? Yung change of mind na yan leading to change of direction. Nung tayo po ay inaring ganap, nagkaroon po tayo ng siguradong katayuan sa harapan ng Diyos. At malinaw na po sa atin ngayon kung saan tayo papunta, ano yung direksyon natin. So, ang metanoia po ay nangangahulugan nito ng change of mind that leads to change of direction. Hindi lang po ito yung mag-iba po yung feeling na nagkamali ako, sorry. Hindi po yun ang kahulugan. But for the unbeliever, ito po yung pamamaraan. Nung hindi pa tayo mananampalataya, ito po yung pintuan para patungo sa pagpapawalang sala o salvation. It is turning from sin to God. Ano po? Nung tinanggap natin ito, tayo po ay tumalikod
sa ating pagkakasala at tayo'y bumalik sa the finished their only hope. Ano po? So yun po ang nangyayari nung tayo ay hindi pa mananampalataya. But for the believer, tayo ngayon sa ating kalagayan ngayon, it is a return and restoration. Ito yung pagbabalik natin at pagsasaayos. Not a new foundation or second justification. Hindi po. Hindi bagong tatakaran o pundasyon o ikalawang beses na pagpapawalang sala. Hindi po. It is the soul's way of saying, I agree with God. Ito yung sinasabi ng kaluluwa mo na ako'y sang-ayon sa Diyos. And this act contradicts who I am in Christ and what He died from me to free me from. So, yun po yung ating nililiwanag. But sa ating pag-uusap ay tila, hindi po natin ito ay matatalakay ng lubusan ngayon sapagkat yan po ay ginagawa natin sa ating Bible study. So ngayon, napakaganda na ito'y pinag-uusapan natin at naisend ko po dyan at nababasa niyo po sa inyong mga screen ang ating pinag-uusapan. So ang tanong po natin, what was finished at the cross? Ano po yung tinapos ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo nung isigaw niya, tapos na. Ano po, kulang po sa salita po natin para maintindihan ng lubusan yung salitang tapos na. Kaya kailangan po natin balik-balikan ito sa Griego. So yung ating pong pagpapawalang sala, the atonement and sin death, ito po yung kung saan tayo tinubos at sa ating mga kasalanan. Ibig sabihin po nito, unang-una na ginawa nung sinabi ni Jesus na tapos na, ang nangyari po ay, ang una po, the atonement and sin death. Yung utang. Ano po ba yung kasalanan ay nagbunga po ng kamatayan. At alam natin, ang namatay hindi lamang po iilan, kundi lahat kay Adan ay nangamatay. So, ano po ang nangyari? Nung sinabi ni Jesus, ito po hindi lang pagsuko, nung sumuko sa paghinga, na sa kanyang huling hininga na ito po ay isang matatag, kapangyarihang deklarasyon. Nung sabihin niya, bayad na, penalty, fully paid. Ano po ang ibig sabihin? Si Kristo ay bumaba sa lupa upang solusyonan ang problema na ano po? Kamatayan. Bakit nagkaroon po ng kamatayan? Dahil sa kasalanan. So, nang bayaran ni Kristo ito sa kanyang pagkakamatay sa krus, hindi po pagpakamataya, nung siya'y mamatay sa krus, ito po ay binayaran niya. Ano po ang binayaran? Dito po yung salitang tinatawag ng marami na past, present, and future. Ano po? Lahat ng kasalanan, binayaran niya na. Ano po? Kasalanan ng unang tao na nagkasala hanggang sa kahuli-huli ang tao sa hinaharap, ang magiging kasalanan na yun ay binayaran na. Kaya nung sinabi ni Jesus na tapos na, wala nang ibang solusyon. Wala nang ibang pangbayad. Wala nang ibang magbabayad. Wala na pong mamamatay pa. Dahil ganap na nagawa ng Panginoong Hesus Kristo ito. Ang sabi po doon sa Roma 6:23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So pansinin po natin yung salitang yun. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ibig sabihin,
ang pagpunta ng Panginoong Yesus ay solusyonan niya ang problema ng kamatayan. Ano po? Nung mamatay ang Panginoong Yesus, nangangahulugang ito, sabi ng unang Korinto 5:22, kay Adan lahat ay nangamatay. At ang pagdating ng Panginoong Jesucristo ay, sabi doon, binayaran niya ito. Ngunit kay Jesus sa ikalawa o sa huling Adan, ang lahat ay mga buhay. Marami po nagkakamali dito. Minsan napanood ko po ito. Babanggitin po natin yung preacher. Ha? Ano po ang sabi ng preacher na ito? Si Joseph Prince. At nabasa ko po doon, napanood ko sa YouTube, nang sabi doon, sinira ni Joseph Prince yung aral na yun na tinatawag na universalism. Liliwanagin po natin, ang ating simbahan ay hindi po naniniwala sa doktrinang universalism. Ano po ba yung universalism, mga kaibigan, mga kapatid? Yan po ay isang doktrina na walang hindi maliligtas. Ano po? Ibig sabihin ng universalism na doktrina, ang lahat ay ligtas. Dahil si Kristo ay namatay sa lahat, ligtas ang lahat. So kailangan maging matalas po ang ating pag-intindi. Hindi basta tinatanggap ang mga bagay na yan. Kaya kung babalikan natin yung unang Korinto 5:22, sa pamamagitan ni Adan, lahat ay nangamatay. Ngunit kay Jesus, ang lahat ay mga bubuhay. At sabi doon sa talatang 23, sa mga nakay. Ibig sabihin yung nakay Kristo lang ang mabubuhay. So dapat po, yan ang pag-usapan natin sa ating mga Bible study. Yung lahat lang ba kay Kristo ay mabubuhay? Ibig sabihin, kung hindi tumanggap kay Kristo, hindi sila mabubuhay. Hindi rin po ganun ang kahulugan. So magkaiba po yung pinag-uusapan ng naiintindihan natin ng nakaligtasan at magkaiba yung lahat ay mabubuhay na hindi po natin matatalakay sa ngayon. Ngunit ang sabi ng unang Juan, si Kristo ay naging handog para sa lahat ng ating kasalanan, hindi lamang sa ating kasalanan, kundi sa kasalanan din ng sanlibutan. Wala pong ibang mamamatay o iaalay upang maalis ang puot ng Diyos kung hindi kay Kristo lamang. Kaya nga po ang unang bisa ng pagkamatay ni Jesus, ano ang tinapos niya? Yung kasalanan ay binayaran niya. Kasalanan ng lahat ng tao. Lahat ng tao ba, kung nabayaran na, ay magkaibang mag-ipag-usapin nyo. So, dito po ay, ang paliwanag po dito, ang paghahandog ni Kristo inalis nung mabayaran po yung puot ng Diyos, fully satisfied. Nung sinagaw ni Jesus, tapos na, ang puot ng Diyos ay napawi. Nagkaroon po tayo ng, direct access sa Diyos. At sa Roma 3:23, na binasa natin kanina, o 3:25. So, sin was removed. Yung guilt ay kinansila. Yung lahat ng pagkakautang ay kasamang napako kay Kristo. Batay po kay Pablo sa mga taga-Kolosas 2:13 at 14. Ibig sabihin po nito, nung isigaw niyang tapos na, it was once and for all. Walang ibang maghahandog. Walang pwedeng maghandog na iba. No more sacrifices. Repeated payment. Wala nang pag-aalay na muli. Kaya nga po, wala na yung templo. Sila po nung panahon na yun, para ang mga tao ay makaugnayan ng Diyos. Ang Diyos ay una sa panahon ni Moises, tayo siya ng tabernakulo kung saan doon nananahan ang Diyos.
At yung tabernakulo po ay nahahati sa dalawa, yung kabanal na lugar at kabanal-banalan. Yung banal na lugar, araw-araw nagsasakripisyo doon, nag-aalay ng misa ang pare. Araw-araw. Hindi siya nauupo, lagi siyang nakatayo, araw-araw, para sa lahat ng tao, nag-aalay yung pare. At meron po silang isanan na tinatawag na Day of Atonement, isang beses, isang taon, na yun po yung araw ng Yom Kippur, kung saan yung dakilang saserdote ay papasok doon. Hindi lahat ng pare, yung dakilang saserdote lang ang papasok doon upang maghandog ng atonement para sa kasalanan once and for all. At pag lumalabas po yung dakilang saserdote doon, matapos niyang gawin ang lahat ng seremonya, sasabihin niya po paglabas niya, tetelestai. Once and for all, no more sacrifice kay Kristo. Ngunit sila po noon ay hindi natatapos, paulit-ulit, taon-taon, araw-araw, taon-taon. Ngunit nung isinagawa ni Kristo ito, minsan lamang, Hebreo 10, kabanatang 12 hanggang 14. Wala pong purgatorio na kung saan doon pagbabayaran ang kasalanan. No more sacrifices, no repeated payment, no purgatory, no rescue in hell. Bakit importanteng pagsabihin po, no rescue in hell? Sapagkat sa mga doktrinang itinuro sa atin, si Kristo ay nanaog doon sa impyerno upang tubusin, hanguin ang mga bihag doon. Mali pong pagkaunawa yan. Nais nating tutulan yan sapagkat hindi po yan ang sinasabi. Nung sinabi ni Kristong tapos na, wala na siyang gagawin pang iba. Hindi niya kailangan manaog sa impyerno para sila ay tubusin. Nung sinabi niya ang tapos na, lahat ng seremonya, lahat ng kasalanan, lahat ng sakripisyo, hindi na uulitin. Kaya wala nang pag-aalay na muli. Hindi na kailangan ang ministeryo ng pare. Kaya sa panahon natin, nung sabihin ni Kristo ito, wala nang templo. Wala nang pag-aalay. Nung magiba ang templong yun, wala nang templo ngayon. Kung saan iniaalay pa uli, tinapos na ni Jesus yun. At may naniniwala na mabubuo uli yung third temple. Wala nang saysay ang third temple. Kasi sabi ni Kristo, tapos na. Maaring may mga grupong bubuuin itong pong templong ito na tinatawag na third temple. Ngunit yan po ay ligaw na pananampalataya. Kasi kung magkakaroon ng templo, mawawala ng saysay ang ginawa ni Kristo sa krus. Kaya nga po, si Kristo na ang pinal ng lahat ng bagay na yun. Yun po yung tinapos once and for all. At nung sabihin ni Kristo, tapos na, hindi niya na kailangan isagawa doon sa libingan yon. Tinapos niya, lahat ay lumaya. Kaya kung mapapansin niyo po, nung sinabi niya ito, nabahak ang kortina doon po sa templo, ang nangangahulugan na tayo ngayon ay ang lahat ng tao may access na sa Diyos. Hindi na kailangan dumaan sa isang pare. Dahil si Kristo na ang perpektong pare. Si Kristo matapos niyang gawin yun, ayon doon sa Hebreo 10, naupo siya sa kanan ng Diyos. Ibig sabihin, tapos na ang gawain. Ngunit yung pare ng panahon na yun, hindi natatapos. So, nung sinabi ni Jesus ang deklarasyon, tapos na, wala nang ibang gagawin pa para sa lahat ng nangamatay. At kaya nung sinabi niya ito na yung resurrection. Kung totoong yung resurrection ang nangyari doon, nung si Kristo yung isigaw niyang tetelestai, hindi po tatawagin ng Book of Revelation chapter 20 verse 14 o verses 4 to 6 na mapalad ang nasama sa unang pagkabuhay ng muli.
mapalad at banal. Sapagkat doon pa na magkakaroon ang unang resurrection sa pagbabalik ni Kristo. Hindi po dalawang beses babalik si Kristo. Minsan lang siyang babalik. At pagbabalik niya, mabubuhay ang lahat ng mga sumampalataya sa Kanya. Kailangan sabihin ko, ng mga sumampalataya sa Kanya. Sa first resurrection, sapagkat sila'y maghahari na kasama ni Kristo. Meron ikalawa. Kaya nga kailangan pagdiinan natin yung unang muna ang pinag-uusapan natin. So ano po ang natapos doon? The law and the covenant. It was a perfect obedience. Lahat ng 613 na mga utos na binigay ng Diyos kay Moises, ang lahat ng yun natupad na. Tinupad ni Kristo. Sabi ni Kristo, hindi ako naparito para sirain. I came not to destroy the law, but to fulfill it. 613 laws. Nung si Kristo ay mamatay, ang lahat yung nang yun ay natupad na. Every command fulfilled. Every demand was fulfilled. Matthew 5:17. Lahat ng seremonya, mga sistema na seremonya doon sa tabernakulo ay wala nang saysay. Lahat ng yon ay tapos na. No more lambs, no more temple rituals. He is the final sacrifice. Hebrews chapter 10 verses 1 to 9. At ang nangyari, nagkaroon po ng bagong, kasunduan by His blood. Sabi doon sa Lucas, kung ginagawa po natin ang communion, pwede nyo pong gawin ang communion. Pwede kayo magsalo-salo. Simbolo. At pag-aalala sa ginawa ni Kristo, Lucas 22:20. His blood ratified our permanent relationship with God. Yun po ang naratifika. Sinelyuhan ng kanyang dugo. Kaya nga inaalala po yung pagkamatay ni Kristo. Kaya maganda, mag-set kayo ng isang araw kahit hindi po ang yung lingkod ang magsagawa nito. Kayo po, hindi sinabi doon, hindi sa utos na pastor lamang, ministro lamang, ari lamang, hindi. Gawin ninyo ito. Pwede ninyong gawin ito. Ano pa ang purpose bilang pag-alala saan? Sa tinapos ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. At ang nangyari doon ay naratipika yung kasunduan na binigay ng Diyos. Ang bawat kasunduan ay kailangan mapirmahan at ang pampirma nito po ay dugo at yun ay ginawa ni Kristo. Ang panghuli po, lahat ng bula, all messianic prophecies fulfilled. Katulad po ng mga awit 22, Isaiah, at hindi ko na babanggitin. Nasa screen po para sa inyong basahin. So ano po ang nangyari? Nilipol ng Diyos kamatayan. So legally, death, ang kamatayan ay wala ng kapangyarihan. Oo, ang tao ay mamamatay, pero hindi siya mananatiling patay. Lahat ng tao ay mga bubuhay. Ang kaibahan, meron pong pagkabuhay na maguli, una, at meron pagkabuhay, ikalawa. It was very unfortunate na tuwing magsishare ako ay kulang sa oras. So, ano po yun? Yung pangatlo, this denies our standing. This defines our standing. It does not deny our standing. Yung sabihin ni Kristo, tapos na, yun ang pahiwatig kung ano ang iyong kalagayan ngayon. Bakit ka nakatiyak? Because the work is finished, justification. Ito po ang legal na deklarasyon na ginawa ng kanyang anak. It was instant, complete, and permanent. Nung sabihin niya, isigaw niya ito, instant. Lahat ay nagawa na dahil natupad na ni Jesus. Kaya nga, ang kaligtasan pinag-uusapan, pag pinag-uusapan ng kaligtasan, ay wala ka ng bahagi doon. Si Kristo lang
ang gumawa nun para sa'yo. Wala kang idadagdag. Wala tayong idadagdag doon. Wala po. May confusion. Ano yung confusion? Kasi ang nasa isip natin, ang Diyos ay sinugo si Kristo para ang tao ay hanguin sa impyerno. Yun ang nagpagulo ng inyong isipan. Kung bakit hindi nyo maintindihan, hindi natin maintindihan, dahil siningitan ng si Kristo ay dumating para bayaran ang kasalanan na pagbabayaran mo ng walang hanggang parusa sa apoy ng impyerno. Kung yan ang pagpunta ni Jesus, hindi tama na si Jesus ay minsan lang namatay. Kung ang pagpunta ni Jesus ay para bayaran at ang ating lugar, kuhanin na tayo dapat nandoon, paparurusahan sa dagat-dagat ng apoy nang walang hanggan, magkakamali. Dahil kung ang pagbayad ng Diyos, ang kabayaran si Kristo, nangangahulugan ito na si Kristo ay laging nasa impyerno. Kung walang hanggan ng impyerno. Ngunit hindi yun ang kahulugan. Ang binayaran ni Kristo, kamatayan. Kaya nga doon sa pahayag 20:14, yung kamatayan ay itinapon sa dagat-dagatang apoy. Literal bang apoy yun? Hindi po literal na apoy yun. Bakit hindi yun literal? Hindi literal ang kamatayan mo ba? Death? Itatapon mo sa literal na apoy? Paano matatapos ang death? Ang death is an adjective and noun. Hindi siya person. Hindi siya tawag ito sa kamatayan. Hinusgahan doon. So, ibang usapin yun. Ngunit kung may tanong kayo dyan, pwede natin pag-usapan yun. So, because the work is finished, justification, ang pagiging inaring ganap, ito yung ating legal na katatayuan sa Diyos. It was complete, instant, and permanent. Ano po? Hindi lagi nakabulid sa impyerno si Jesus para sa atin. Hindi siya ibinubulid ng walang hanggan doon para doon sa mga maibubulid. Hindi po. Kung si Kristo ay nagpunta doon, walang mabubulid na walang hanggan kasi si Kristo ang mabubulid ng walang hanggan sa impyerno. Kaya inconsistent na aral yan. Ano po ang nangyari? Ginawa ni Kristo ito once and for all at ito po ay nakapagpalubag sa kalooban ng Diyos. It is not based on what we do. Yung ating pagpapawalang sala sa atin, hindi ito batay sa ating ginawa, but on what Jesus did at the cross. And instead, He declared it was finished. We are declared righteous as if we never sinned. Sabi po ng 2 Korintos 5:21. Bakit? Dahil kay Kristo na namatay sa atin. Yun ang mali minsan. Nung si Kristo namatay sa atin, para bang hindi na tayo nagkasala. Another confusion na naman po. Ngunit bago natin pag-usapan yan, gusto kong makita natin na tiyak ang ating kalagayan. Our position, our standing before God is secure dahil tinapos na ni Jesus. Kaya nga sabi ng Roma 8:30, wala nang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kaya po kung merong tamang turo ng tinatawag na once saved, always saved, doon po ito tumutukoy sa ating katayuan. Our standing is sealed by the Holy Spirit. Sigurado niya. Efeso 1:13 at 14. Sinelyuhan mismo ng kanyang dugo, ni-ratify at sinelyuhan ng banal na Espiritu. But it does not depend on our consistency. Hindi po, sa inyong performance, hindi po, mali pa rin po yun. But on Christ's finished work. Sabi doon sa John chapter 10, verse 28, I give them eternal life. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, and they shall never perish. Ibig sabihin, sigurado. Pero ang tanong natin ngayon, why we still need sanctification and repentance? Here's the key distinction that solves that confusion. Merong dalawang dimension po ang kapatawaran.
Ang una po ay yung accomplished, legal applied, relational. Ito po yung tinapos ni Kristo sa krus. Ano po? Yung lahat ng penalty patungkol sa kasalanan ay nabayaran. Penalty removed forever. And the fellowship is restored when broken. Nung mabahak yun, meron ka ng access sa Diyos dahil sa ginawa ni Kristo, makalalapit ka sa Kanya. So, ano po ang danger nito? Ang maling turo, ang maling turo, ang maling turo, ang maling aral, ang napakalaking malaking aral, since all sins are already forgiven, past, present, and future. Ayun naman pala, kasalanan ko noon, kasalanan ko ngayon, at gagawin ko palang pinatawad na. Eh bakit hihingi pa ako ng tawad? Napakamali po. Ang ibig sabihin ba niyan, I can sin without repenting or confessing, and nothing will change my salvation? Ulitin natin, ang hindi magbabago ang iyong katayuan. Kapatid, halimbawa, bibigyan kayo ng malinaw na halimbawa, nangontrata ako, at yung kontratang bahay, sinabi mo sa akin, tapusin mo yan hanggang sa matirahan yan. Nangangahulugan yun na ang aking obligasyon bilang kontraktor, tapusin ko ang lahat ng detalye na idinitalye ng arkitekto, at kapag naisagawa ko na yon, dadalhin ko sa munisipyo at hihingi ako ng occupancy permit. At pag naibigyan ko na ito, ibibigay ko doon sa nagpagawa sa akin. Wala nang gagawin yung nagpagawa. Katulad ng ginawa ni Kristo, wala nang gagawin tayo. Pero, kaya nga may pero. Pero matapos niyang, yung bahay na pinagawa mo sa akin ay kumpletong may turnover ko sa iyo, bayad na ang lahat ng obligasyon, titira ka na doon. Iyo na yon. Pero hindi nangangahulugan, hindi ka na maglilinis doon. Hindi nangangahulugan, hindi ka na magwawalis doon. Hindi nangangahulugan, hindi ka na magpupunas doon. Hindi nangangahulugan, mawawala ka pa rin dyan sa bahay na yan. Mali po yun. May ginagawa. Ang sabi po ng Roma 6:1 at 2, shall we continue in sin, that grace may abound? God forbid, by no means. How can we who died to sin is still living? Ikaw, na pinawalang sala na ni Kristo, bakit patuloy kang nabubuhay diyan sa kasalanan na yun? At ang sabi ng Hebreo 10:26-27, if we deliberately keep sinning after knowing the truth, we reject the only sacrifice, revealing that we never truly belong. Yung na kay Kristo, naglilinis, we are in the process of sanctification. Katulad ng iyo na yung bahay, hindi na mawawala sa iyo, pero may obligasyon kang linisin yan. Maglilimahid ka dyan. Sabi doon sa unang Juan, 1:8-9 at 10, sinulat ito sa mga mananampalataya. At ang sabi doon, kung, bakit may kung bayad ng lahat? If we say we have no sin, we deceive ourselves. Kapag sinasabi mo, sabi ng isang mga napanood ko, nako, kapag nakakagawa ka ng kasalanan, yan ay kasalanan sa paningin ng Diyos. Pero hindi na yan nakaka-apekto sa iyo. Dahil si Kristo na nakikita sa atin, hindi na yung kasalanan. Parang magandang pakinggan na itinuturo namin noon.
Pero bakit kailangan sabihin ng Panginoon ni Juan sa 1:8, if we say we have no sin, we deceive ourselves. If we confess our sin, kung ipapahayag natin, kung pinatawad pa, bakit ka magpapahayag? Mananampalataya ka na. Sabi ni Juan, ngunit may dapat ipahayag. He is faithful. Dapat siya at makatarungan to forgive. May patatawarin pa rin. Us and cleanse, may lilinisin pa rin. Hindi na yung kalagayan, kundi yung karumihan na yun. And forsake, and sabi doon, and cleanse us from all unrighteousness. Huwag tayong magmangangan, huwag tayong magbulag-bulagan. Marami pa rin sa atin ang patuloy na naglulubalob sa kasalanan. Kinakailangan linisin natin ito. Sabi po, tinuruan ng mga lagad. Sabi ng Panginoon Kristo, Ama namin, ganito kayong manalangin, sumasalangit ka, sambahin ng ngalan mo. May isang linya doon, and forgive our sin as we forgive those who of you sin against us. Humingi tayo ng tawad at magpatawad. Kung bayad na, tapos ng lahat, ano pa? Bakit utos ni Kristo? Bakit sasabihin ni Kristo na humingi kayo ng tawad at magpatawad? Bakit sinabi ni Juan? Sa 1:8 hanggang 9, na kung may ipapahayag mo. At bakit doon sa Book of Revelation, chapter 2, verse 3, may 7 iglesia na paulit-ulit na pinuna ang kanilang mga ginagawa, mabuti man ang masama. Sabi doon, ano ang sabi doon? Ikaw ay magsisi, makinig sa sinasabi ng Banal na Espiritu. Ano kasi ang mangyayari? Yun ang dapat maintindihan. Basahin niyo yung 7 iglesia. Laging sinasabi doon, hindi nangangahulugan. At sa ating pagtatapos, tatapusin ko na lamang po dito sa isang kwento na tinalakay natin nung Sunday. Wala na kasing oras tayong mga kapatid. Naalala niyo po, nung Sunday, pinag-usapan natin, merong 3 katiwala. Binigyan yung isa ng 5 kaloob, yung isa 3, yung isa 1. Umalis muna. Nagtuturo ang Panginoong Jesucristo patungkol sa second coming. Matthew 24, Matthew 25 is not about rapture. Again, that confused us. Bakit nagulo ang isip natin dahil sa maling aral? Nagtuturo, itinuturo ni Kristo ang kanyang pagbabalik ay second coming. In-illustrate sa umalis pansamantala, nagbigay siya ng kaloob 5 sa isa, 3 sa isa, at 1 sa isa. Sabi niya siya ay magbabalik katulad ng sinabi niya sa kanyang mga alagad. At sa kanyang pagbabalik, yung servant na yun ay yung 3 nagawa niyang 6. Yung 5 nagawa niyang 10. At ang sabi doon sa pareho lang ang commendation, ang sabi po doon, mabuting katiwala, pumasok ka sa kagalakan, sa aking kaharian. Pareho sinabi. Ngunit sa isa, pansinin natin yung isa. Natakot po ako. Matindi kayo kasi, stricto kayo. Para hindi mawala, itinago ko na lang. At anong nangyari? Ang parusa, kunin yung sa kanya, ibigay doon sa isa, sa pinakinabangan ang kanyang ginawa. Ano ang aral, kapatid, sa aking pagwakas? Yung nag-iisa, ang kaloob, na hindi ginamit ng matino, kinuha pa. Pero itong tandaan natin, kapatid, yung isang yon nagre-represent sa maraming mananampalataya. Hindi seryoso sa pagiging katiwala ng Diyos. Ano ang nangyari? Kinuha pa. Kailan nangyari? Ano ang tinuturo ni Kristo? Ang kanyang pagbabalik. Babalikan niya sino? Ang kanyang mga alagad. Ang kanyang mga alipin. Ang kanyang servant.
Ano ang gagawin niya sa pagbabalik? Bibigyan niya sila ng commendation. Pumasok ka. Maghari kang kasama ko. Yun ang sinabi ni Pablo sa kay Timoteo. 11, sinabi. Ano po? Ngunit yung isa, hindi ba nakasama sa binalikan? At sinabihan siya, doon ka sa labas. Nung dumating ba ang Panginoon Yesus, nagtapon ba siya ng kanyang alagad? Hindi po tinapon sa impyerno. Dinugtungan uli ng mga mangangaral. Na impyerno yun, where there is nothing, weeping and nothing of teeth. Hindi po impyerno. Wala pong impyernong pinag-uusapan doon. Ano ang nawala doon? Ang karangalan. Anong nawala doon? Yung reward. Ngunit kasama siya doon sa pagbabalik ng Panginoon. Ano ang mangyayari sa pagbabalik ng Panginoon? Maghahari siyang kasama ng kanyang mga alagad. Ngunit yung isa, walang reward. Sa naroon, nasa impyerno, hindi, nandoon, sa isang tabi. Puro siya sisi, sana, sayang, sana, sayang. What a grief in 1,000 years. Ikaw na ilingkod na hindi naging tapat. Nagmamasid ka doon sa mga totoong naging tapat na lingkod na nag-enjoy, naghaharing kasama ng Kristo, samantalang yung isang ito, inalisan ng karapatan na maghari. Inalisan ng karapatan ng kanyang reward. Ngunit, ang sabi ni Pablo, unang Korinto 3, 12 hanggang 15, yung ating mga ginawa ay mawawala ng saysay kung hindi totoo. Oo, kasama ka doon. Pero, ano ang nawala sa'yo? Ang kagalakan. Alala natin si David nung magkasala. Ang sabi niya, Diyos, restore unto me not my salvation. Hindi po ang kaligtasan. Ano ang sabi niya? Restore unto me the joy of my salvation. Ganyan ang nangyayari sa mga Kristiyanong patuloy. Total ligtas na ako, hindi na ako kailangan humingi ng tawad. Ikaw yung alipin na binili ka niya, ngunit puro ka sayang, sana, sayang, sana, sayang, sana, sayang. For 1,000 years, hindi mo ma-enjoy. Buhay ka, binili ka ni Kristo. Bakit ka nabuhay? Kasi nabayaran din ang kasalanan mo doon sa tinapos ni Kristo. Ano ang nawala sa'yo? Hindi yung kaligtasan. Ang nawala sa'yo, yung kaloob, yung reward, yung maghari, yung trono, yung ranggo. Kaya kapatid, magpatuloy ka. Kaya ka nagpapatuloy. May mga Kristiyanong nakontento na lang sa umattend. Yun ang simbolo ng Kristiyanong itinago yung kanyang kaloob. Yung pribileyo ng makapaglingkod, iayos ang buhay. Nagpalinis ngayon. Hinayaan na ma-rebuke sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ng banal na Espiritu at ng salita niya at ng kongregasyon. Ngunit kung ikaw yung Kristiyanong ayaw pasaway, ayaw pa-rebuke, ayaw makinig sa sinasabi ng banal na Espiritu, katulad sa mga iglesia, sa Book of Revelation, ang sino mang may pandinig makinig sa sinasabi ng banal na Espiritu, sapagkat sila na magtatagumpay ay magkakaroon nito. Ngunit ikaw ay mawawalan ka ng liwanag. Aalisin ko ang iyong lampstand. Diktasyon. O maaring katulad ka ng alibugang anak. Yung alibugang anak, hindi na wala ang pagiging anak. Ang kanyang katayuan bilang anak pa rin nung lumabas siya sa poder ng kanyang ama. Ngunit isa siyang anak na kumakain ng kaning baboy. Ngunit isang anak na nakatira sa tirahan ng baboy na supposed to be, ikaw ay anak na nakatira sa palasyo. Ngunit pinili mo, hindi na wala ang pagiging anak. Anak pa rin siya, kahit lumayo siya, pero yun ang kanyang kinasadlakan. Huwag tayong padaya. Maraming mga ngaral, nananakot ang impyerno, pero hindi maintindihan ang tunay na mensahe. Bago natin pag-usapan ang ikalawang pagkabuhay na muli.
maintindihan ito. Kapatid, humaba ang ating pagtatalakay. Ngunit kung meron kayong katanungan, lumabo sa inyong isipan, magtanong kayo sa inyong pastor. Huwag kayong magtatanong sa ibang pastor. Huwag kayong kukuha ng aral kung kani-kaninong Facebook, kung kani-kaninong TikTok. Kung kinikilala niyo ako bilang lingkod ng Diyos na pinamahala ako sa inyo para magdala ng aral para sa Diyos, saan sa aking kapatid, sa akin kayo nagtatanong? Ang ikinasasama ng aking kalooban, nagtatanong kayo sa ibang pastor. Doon kayo kumukuha ng aral. Kapatid, mabigat ito. Ngunit ayaw kong mawalan kayo ng ranggo at reward doon. Kaya ang ating pinag-uusapan, redeem, ano po? Refined and restored. Ngayon dapat mangyari yun. Walang purgatorio. Ngayon dapat mangyari ang koreksyon. At sa mga hindi tumanggap kay Kristo, ang koreksyon para sa kanila, mabubuhay din sila. Dahil si Kristo ay namatay din para sa kanila, ngunit sila'y mabubuhay sa ikalawang pagkabuhay, kung saan sila ay itatapon doon sa tinatawag na dagat-dagatang apoy, hindi para tupukin, kundi doon gawin ang paglilinis na hindi mo tinanggap sa paglilinis ni Kristo. Hindi mo tinanggap ang finished work ni Kristo, kaya ikaw mismo na hindi nakinig sa aral ni Kristo, pinili mong mapasama sa ikalawang pagkabuhay kung saan ikaw ay magdurusa doon. May pag-asa ba sila? Siyempre po may pag-asa. Pero bakit mo pipiliin ang isang pamamaraan ng paglilinis na bilang Kristiyano ngayon, ang tinig ng Banal na Espiritu, ang sino mang may pandinig makinig sa sinasabi ng Espiritu, laging sinasabi sa pitong iglesia, dapat makinig ngayon. Dahil sa susunod na panahon, regret. Napasama sa unang pagkabuhay, pero regret ang meron. Kapatid, huwag mong hayaan. Kumapit kay Kristo. Magpakatotoo kang Kristiyano. Huwag kang makinig sa aral ng sablay sa Biblia. Masakit ang sinasabi ko. Kung gusto mo, ang aral ng iba, doon ka makinig ng aral, sumama ka doon sa may mga regrets sa pagbabalik ni Kristo sa kanyang alagad. Makakatulad mo ang isang alagad na meron ng iisa ng alang na kaloob, hindi pa ginamit. Anong kaloob na yan? Parehas ang binigay sa ating kaloob. Kaloob na makapaglingkod sa Kanya. Kung merong pinagkalooban ng pamumuno, dahil yun ang kanyang abilidad. Ngunit sa lahat, may kaloob. Huwag mong sayang. Gamitin mo kapatid. Hanggang dito na lamang po. Nawa, kayo po ay napagpala dahil nabubuksan ang iyong pag-unawa. Purihin ng Diyos, magandang tanghali po muli. Hanggang dito na lamang ang ating pag-aaral. Tayo po'y manalangin. Panginoon, naihatid ko ang mensaheng malinaw na ginawa mo. Hindi adulterated na salita, kundi ang galing sa inyo. Panginoon, tulungan niyo pa mga kapatid na huwag makatulad doon sa isang alipin na nawala ng poder, nawala ng rango, nawala ng reward, sapagkat mali ang kanyang natanggap na aral. Panginoon, huwag mong pahintulot ng mga taong ito. Silang pinili mo nakakaunti lamang, Panginoon,